Magandang araw mga kaibigan. Ang kwentong ito ay hindi madaling ibahagi, pero sa kabila ng lahat ng sakit at lungkot, nais kong ibahagi sa inyo ang mga karanasan ko tungkol sa aking ina na pumanaw ng maaga. Ako ay 10 taon nang mawala ng ina, ngunit may isang pangyayari akong hindi malilimutan na naganap sa gabing bago siya pumanaw. Noong gabing iyon, ako'y natutulog at tulad ng ibang mga gabi, nagkaroon ako ng panaginip. Pero ang panaginip ko ay ibang klase. Sa panaginip ko, nakita ko ang sarili ko sa labas, nakasuot ng black top, jeans, at mga alahas na mga gamit ng nanay ko. Lahat ng suot ko sa panaginip ay mula sa kanya. Habang nakatayo ako, bigla na lang dumating ang isang kabaong na humarap sa akin. Inilabas ko ito at doon ko nakita ang aking ina, nakahimlay sa loob ng kabaong. Nagising ako at nang tingnan ko ang kalendaryo, nalaman ko na ang petsa ng gabing iyon ay isang Sabado, ika-19 ng Pebrero, 2020. Nang gumising ako, kinabukasan, nakatanggap ako ng malungkot na balita. Pumanaw na ang nanay ko at hindi ko inasahan na ang panaginip ko ay magiging hula. Nangyari ito pagkatapos ng sleepover ko at hindi ko alam na yun na pala ang huling gabi na makikita ko siya. Sa araw ng burol, pinausap ako ng aking ate at pinili niya ang mga damit na isusuot ko. Pero sa hindi ko inaasahan, pareho ng mga damit at alahas na suot ko sa panaginip ko. Tila ba may koneksyon ng lahat ng nangyari at sa mga sumunod na araw, patuloy akong nagkaroon ng mga panaginip tungkol sa kanya. Isa sa mga pinakamatinding panaginip na naranasan ko ay ang pagkakaroon ko ng sleep paralysis. Isang gabi, naaalala ko na may anino ng isang babae na nakatayo sa harap ko at nang tiningnan ko ng mabuti, napagtanto ko na siya ay ang nanay ko. Para akong hindi makagalaw at ang takot ay gumapos sa akin. Isang gabi rin, nagkaroon ako ng panaginip na ako'y nasa isang parke, malayo sa aking nanay. Habang ako'y naglalaro, napansin ko na marami pala siyang kopya. 20 silang lahat at sila'y nagsisiksikan sa isang playground. Nang makita ko sila, naisip ko na baka ito na ang katapusan ko, kaya naisip ko na tapusin na lang ang lahat. Pero habang papalapit na ako sa kanto, narinig ko ang tinig ng aking ina. Sabi niya, "Huwag mong gawin yan." Agad kong pinigilan ang sarili ko at sa isang iglap, nahanap ko ang aking sarili sa taas ng isang mataas na gusali habang tinutulungan ako ng mga pulis. Pagdating ko sa ospital, hindi ko na kayang pigilan ang sakit. Isang linggo bago ang aking ika-13 kaarawan, nahulog ako sa isang bitag ng sobrang gamot at muntik na akong mamatay. Habang ako'y nasa ospital, naamoy ko ang paborito niyang pabango. Tila ba nandoon siya sa paligid ko, nagmamasid, at hindi ako iniwan. Noong 13 taong gulang ako, nagkaroon uli ako ng panaginip. Habang naglalakad ako sa dilim, may nakita akong puting damit, parang dugong-dugo, at ito ay ang nanay ko. Tinitigan ko siya habang ako'y gumugol ng oras sa dilim at biglang ako'y nagising. Pero hindi ito ang pinakahuling panaginip. Noong ako'y nasa high school na, isang gabi, nagkaroon ako ng isa pang panaginip. Sa pagkakataong ito, ako ay nasa loob ng isang kabaong at ang nanay ko ay hawak ako, pinipilit akong ilibing sa ilalim ng lupa. Habang tinatawag ko siya, tila ba siya ay lumapit at binabalatan ako. Nandyan pa siya at hindi ko na kayang magising hanggang sa huli. At ang pinakanakakabigla sa lahat ng ito ay ang isang panaginip na mas may kabuluhan. Nasa isang upuan ako, harap ang aking nanay at 3 iba pang tao. Isa sa kanila ay nakasuot ng uniforme ng mga sundalong mula sa World War I. At ang isa naman ay mula sa World War II na may uniform ng mga hiterista. May isa ring babae na nakasuot ng damit mula sa dekada 80 at siyang may hitsura kong hindi ko kayang ipaliwanag. Ngayon, natutunan ko na may ilang bagay na hindi ko pa rin maipaliwanag, tulad ng kakaibang koneksyon na mayroon ako at ang aking kapatid. Pareho kaming ipinanganak sa araw ng ika-19 ng buwan, at ang nanay ko ay pumanaw din sa parehong araw, ika-19. Hanggang ngayon, patuloy ko pa rin iniisip kung ano ang ibig sabihin ng mga panaginip kong ito. Baka may mga bagay na hindi pa ako handang tanggapin. O baka may mensahe na gustong iparating sa akin ng aking ina. Kaya't kung may alam kayo tungkol dito o may kaparehong karanasan, sana matulungan niyo ako. Salamat sa pagbabasa at pakikinig sa aking kwento.
Huwag kalimutang mag-comment kung may alam kayo o may karanasan kayong nais ibahagi. Hanggang sa muli, salamat po at mag-ingat tayong lahat.